Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ayon kay Nobel Peace Prize winner at isa sa pinakahinahangaan at nirerespeto na tao sa mundo na si Nelson Mandela, education is the most powerful weapon you can use to change the world. Kaya naman, hindi biro ang sakripisyo at kayod ng ating mga magulang. Mabigyan lamang tayo ng magandang edukasyon. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Del Mar, at ito ang Buhay OFW. Malapit na naman po ang pasukan. Ito ang isa sa mga pinaghahandaan ng ating mga kapatid na OFW. Nagpapakahirap sila sa pagtatrabaho sa ibang bansa para mapatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. At kung minsan, pati na rin ang kanilang mga kapatid at mga pamangkin. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo kung saan pwedeng makahiram kung sakasakaling mabitin tayo sa ating panggastos ngayong darating na pasukan. So we provide them backup source of funds, especially on their urgent or financial needs. Aalamin natin kung bakit nagtrabaho pa sa ibang bansa si OFW Roderick Medina matapos magretiro bilang opisyal sa militar. I have a little pension from the government. Although my wife is not employed, I have something to live with them. And pangalawa, yung uncertainty of employment during the time na nag-abroad ako ay malabo. Malabo talaga. Para naman po sa mga kababayan nating OFW ng Santa Ana, Pampanga, meron na po kayong masasandalan at matatakbuhan sakaling magkaproblema kayo sa inyong pag-a-abroad. Kapitbahay ko lang po sila, kaya yung mga nangyari sa kanila, yung karanasan nila, natututukan ko at dahil nga po barangay secretary nga ako, kung anong kailangan nilang dokumento, halimbawa kukuha ng passport, bago makakuha ng passport, kukuha ng NBR or police clearance, bago pa sila sa mababa, barangay clearance muna, sa akin po dumadaan. At ihahatid namin sa inyo ang highlights ng National Real Estate Association National Convention and Trade Exhibit sa Cebu City. I would like to welcome all of you, our delegates, our speakers, our officers, and all of the practitioners of the real estate industry. Welcome to our EGI Resort and Hotel, and welcome to the NREA 20th National Convention. Ang lahat ng mga kwentong buhay OFW sa aming pagbabalik. Good news po para sa mga kapatid nating OFW. Opisyal na pong nagdeklara ng New Seven Wonders Foundation ang Vegan City na Wonder City. Isa na po ang vegan city sa New Seven Wonder Cities of the World. Isa po ang ating bansa sa 3 bansa sa buong mundo na may higit sa isang wonder. Buhay OFW is proud of Vegan City, proud of our OFWs, proud to be Pinoy. May problema sa asawa dahil yung asawa niya ay nag-asawa ng iba. That is the usual problem sa OFWs, yung social problem . OFW.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta. Taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton! The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Esperas. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. 15 years nagtrabaho bilang Local Area Network Supervisor sa Dammam, Saudi Arabia, si kapatid Roderick Medina ng Guagua, Pampanga. Unang-una po sa economic reasons. I have 6 children and I feel that hindi ko sila mapaaral na sabay-sabay. So I went to Saudi Arabia. And also, I do not want, I came only for a very poor family, dirt family. So hindi ko alam na, hindi ko kaya ma-experience yung mga anak ko na yung pinagdaanan ko. That is why I went to Saudi. Taong 1985 noon, kakaretiro pa lamang niya bilang opisyal sa militar matapos ang halos 22 taong pagseserbisyo sa bayan. Malakas yung loob ko mag-abroad because when I get out from the military service, I have a little pension from the government. Pero hindi sapat ang kanyang pensyon para mapatapos sa pag-aaral ang kanyang 6 na anak. Ayon kay kapatid Roderick, hindi magandang kanyang karanasan noong una siyang pumunta ng Saudi. I was only paid 3 times. 3 beses lang po kami nagsweldo. And on the second time, pinauwi ako ng company ko. But they give me an exit and re-entry visa for 6 months. So when my exit re-entry visa was about to expire, I wrote my company and they hired me back. Sa kanyang muling pagbabalik ng Saudi Arabia, nakakuha na ang kanilang kumpanya ng kontrata sa Saudi government. Doon na po naglabong yung kumpanya namin. So every year after that, we have an increase in salary. Doon na nabago yung buhay ko. Maswerte ako sa mga nagiging Saudi Arabia. No? Kasi local area network supervisor is you are managing computers para yung katulad sa atin ngayon. Kaya lang yung, halimbawa itong office na ito, meron kanya-kanyang computer bawat office. Nakakonect yan sa isang local area network and you can supervise what everybody is doing. Ganun po yung trabaho ko. So, halimbawa, may nag-request ng files, i-access niya yun. Eh, merong tinatawag natin na security. Maswerte po ako dun kasi yung computers na I was working during that time is umabot ng 60 computers. So I was supervising practically 60 people accessing the computers. Ganun ho yung trabaho ko doon. At sa awa nga ng ating Panginoong Diyos, napatapos niya ng kolehiyo ang kanyang 6 na anak. My children are professionals. They have their own family now. Yung eldest ko is a chair in Miriam College. No? Yung second ko is a department hand in Ericsson Company sa Hong Kong. Yung third ko is a nurse. Yung fourth ko has his own school as acoustic
attending to acoustic children. And my fifth is a mechanical engineer and the sixth is a agriculture engineer. Dahil sa tapos na at pawang mga professional na ang kanyang mga anak, nagdesisyon na magretiro bilang OFW si kapatid Roderick. What will I do? Tapos na po ako yung when my children were all finished with their studies, wala na akong gagawin sa Saudi Arabia. That was my only aim in going to Saudi Arabia. After all my children have been through this school, bumalik na ako. Anyway, I have my pension in the government. Nakasya na lang kami mag-asawa roon. Pag-uwi ng bansa, nag-volunteer bilang barangay secretary sa kanilang lugar sa Guagua, Pampanga si kapatid Roderick. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na makapaglingkod siya sa kanyang kapwa OFW bilang presidente ng samahan ng mga OFW sa kanilang lugar. Sa barangay, alam mo naman, lahat problema eh. Pumupunta doon, may problema sa asawa dahil yung asawa niya ay nag-asawa ng iba. That is the usual problem sa OFWs eh, yung social problem eh. And secondly, we must educate this sector, especially those whose dependents are just depending on the remittances of their husband. And how do they spend this money? That is the problem also. Because I encountered that problem also when I was in OFW. Those people who are para bang naging parasite na sila, kasi may dumadating na pera buwan-buwan, gasto rito, gasto doon, ganyan. And we are encountering that problem right now. Minsan, pag kayong asawa, hindi na nagpapadala, nagiging problema na. Ganun po. So, we are trying, that is the second, we are trying to educate this direct dependence on how to allocate resources. And of course, we are trying to organize people to have also employment para magkaroon naman sila ng hanap buhay. Hindi lang sila nagdedepende doon sa mga resources na nanggagaling sa abroad. Nasa unang taon pa lang ang pagkakatatag ang PAMI-ABE kamag-anak deng OFW Guagua, pero ayon sa kanilang presidente, makakaasa ang kanyang mga kababayang OFW sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa kanilang kapakanan. In the coming months, we will have what we call a strategic planning. Kasi as of now, we are only on our first year. And we are in the thick of organizing so that if all the towns in Pampanga will be federated, then we will what we would call put up a resources or strategies that will make the federation independent, not going after this or whatever organization that is to help us. Of course, we will seek always some financial aid. There are so many organizations internationally that we can approach, granting grants, aids, whatever it is. The only problem is we have to have projects. Yung mga nasa abroad po na mga nagtatrabaho ngayon, ito po yung mensahe para sa inyo. Huwag po kayong makakalimot na makipag-communicate sa mga naiwan ninyo dito sa bayan natin. Kailangan po yun. Kasi nung panahon ko po, ang communication ko noon ay sulat lamang. Sumusulat ako noon sa lahat ng mga anak ko. Kung 7 sulat yung pinapadala ko sa mga anak ko, 7 sulat din yung babalik sa akin, pati yung sa asawa ko. Yung communication po, huwag ninyong kalilimutan. Yan po yung number 1. And of course, the most important of all is you just have to rely on God. Yan po lang yung message ko sa inyo. Most of us naman, Filipinos, may mga families or relatives tayo abroad. And nakikita ng boss namin na may mga pangangailangan talaga ang OFWs. Sa susunod na Buhay OFW. Bilang OFW, ano-ano ang ating magagawa para maipakita sa buong mundo ang ating pagmamahal sa ating bansa? Paano binago ng pagbabarko ang buhay ni Captain Gleserio Cunanan? Ano ang mga kamanghamahang karanasan ni kapatid Benjamin Adona
sa kanyang pakikipagsapalaran sa ibang bansa at bakit pinilit pa rin bumalik ng Pilipinas ni OFW Remio Tanglao matapos ang ilang taong pakikipagsapalaran sa Amerika. Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight, EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Taong 2013, Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. Taong 2014, Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. Matapos ang matagumpay na convention sa Luzon, nagtungo ang National Real Estate Association sa Cebu City para sa aming 20th Enria Hudson National Convention para sa mga kapatid natin sa Visayas. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan. Sa ibang bansa'y maninirahan nang makamit pangarap na inaasahan. Full force po ang kinatawan ng National Real Estate Association sa pamumuno ng ating mahal na founder at chairman emeritus, Jose K. Pepe Manalad, ng ating National President, Architect Grace Layog, at ng inyo pong lingkod bilang chairperson ng Enria. Natutuwa po ako dahil sa unang pagkakataon sa 20 taong National Convention ay nadala natin dito sa unang bayang pinuntahan ni Magellan at sana ang pagkakataong ito ay masundan pa ng marami dahil ang gusto natin madala sa mga regional centers ang development sa Metro Manila. I would like to welcome all of you, our delegates, our speakers, our officers, and all of the practitioners of the real estate industry. Welcome to our EGI Resort and Hotel, and welcome to the Enria 20th National Convention. I'd like to invite everyone, please see our beautiful EGI Resort and Hotel, and please enjoy your stay with us. We have 5 swimming pools, we have good food in our restaurants, and please join the Enria Convention. Masaya po kami lahat na nandito kayo. And we know that this is just the start of many more activities outside of Metro Manila, mga provincial activities na gagawin po ng Enria this year and for other coming years to come. Natutuwa naman po kami sa pinakitang suporta at pakikiisa ng mga kapatid nating Cebuano sa pangunguna ng kagalang-galang na Cebu Governor Hilario Davide III at ng butihing mayor ng Lapu-Lapu City na si Honorable Mayor Paz Radasa.
This year's theme, Local Government and Private Sector Partnership for Resilient and Competitive Communities, is a worthy mission. I see in the program several presentations on spatial designs for livable communities, principles for ensuring disaster-resilient communities, and presentations on climate-smart planning. Without fear of contradiction, Lapu-Lapu is one of the fastest growing cities in Cebu. Our booming tourism industry is driving our local economy. In our city, you will find world-class sand and sea tourism, historical sites, and of course, the warm hospitality of every Pambuano. Sinamahan din po tayo ni PRB-RES Chairman Honorable Eduardo G. Ong na tumayong guest speaker para sa ating 2 araw na convention na may temang Local Government and Private Sector Partnership for Resilient and Competitive Community. I would like to say that he is one of the best. He is the first appointed by our President of the Philippines as the first chairman of the Professional Regulatory Board of Real Estate, or PRB-RES, of the Professional Regulation Commission, or PRC. Let us get to know him up close and personal. Let me introduce the man of education, the man of goals, the man who is very optimistic, a very noble man, and a very giving man. Let's welcome on EGI, City by the Sea National Real Estate Association Convention, the one and only, the most loved chairman, Dr. E.G. Ong. It's true when Marisa said that the Good Morning Real Estate originated from my book I wrote in 1989. Wherein, I think I remember page 12, paragraph 3, said that despite so many problems that we encounter in real estate will still be the sunshine industry to us. And so I said, it will always be sunshine and it will always be good morning for real estate. It's always been a pleasure for me to be here. I am very close, dear friend of Andrea, but likewise in the first year when I was appointed as the first chairman of the Board of Real Estate of the Professional Regulation Commission, Pepe immediately conferred to me an honorary membership. Akmang-akma po ang mga binahaging impormasyon at aral ng ating mga speaker sa adhikain ng NREA na mapanatiling agresibo at progresibo ang industriya ng real estate sa ating bansa. The world's population is shifting towards Asia, Africa, and Latin America. Half of the world's population now are living in cities. In the Philippines, by 2050, we'll have 54 million more Filipinos. Cagayan de Oro has consistently been ranked among the top 5 of the Philippines' most competitive cities, and in 2013 emerged as the country's most competitive city. It all started in 1935 during the Commonwealth regime. The 1986 revised charter of DDP was amended through Republic Act number 85. DDP is now 68 years old. It's also been timely. I just talked to the Vice President for our acquired asset disposal at two places in Manila, who is highly now here in the city. As we announced that our proposal to actively involve the real estate brokers in the disposition of our acquired assets so that we can improve. The analysis of the performance of the current urban system focuses on drivers rather than on symptoms. The drivers of key issues and problems. The identification of these underlying factors is key to the formulation of urban development. In some activities, wala po ang BIR. Well, alam naman natin na yung
subject to taxation, yan ang isa sa pinaka-inaayawan. First, the outline of representation, the state of land registration and title management system in the Philippines, the geospatial and digital mapping solution. Congratulations to my NREA family for a job well done. Magkita-kita tayong muli sa ating 20th NREA Hudson National Convention sa Mindanao. Congratulations po to Architect Jojo Tolentino, ang ating chairman ng National Convention sa Cebu City. To all my NREA board directors and members, mabuhay po tayong lahat. Ate Kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan, kabutihan nyo'y dapat pamarisan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad, sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo, dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Good news po para sa mga kapatid nating OFW. Opisyal na pong nagdeklara ng New Seven Wonders Foundation ang Vegan City na Wonder City. Isa na po ang Vegan City sa New Seven Wonder Cities of the World. Isa po ang ating bansa sa 3 bansa sa buong mundo na may higit sa isang wonder. Buhay OFW is proud of Vegan City. Proud of our OFWs. Proud to be Pinoy. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta. Taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton! The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Esperas. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Sa mga kapatid nating OFWs at sa may bahay ng ating mga OFW, ngayong malapit na ang pasukan at talaga namang kaliwat kanan ng ating mga gastusin, meron na po tayong pwedeng matakbuhan para sa ating pinansyal na pangangailangan. PJH specifically offers
its service to OFWs primarily kasi nakikita ng management na OFWs are one of the lifeblood of our economy. And then most of us naman, Filipinos, may mga families or relatives tayo abroad. And nakikita ng boss namin na may mga pangangailangan talaga ang OFWs. Alam ng PJH ang realidad ng pag-a-abroad. Kaya naman, nauunawaan nila ang pangangailangan ng ating mga OFW. Kasi there are times din abroad na hindi sila kaagad sa sahod, like sa Middle East, may season, like kung Ramadan, hindi sila pwedeng lumabas, hindi pwedeng makapagpadala ng remittances. So, kailangan naman ng pamilya sa Pilipinas na maitaguyod yung buhay nila dito sa Pilipinas. So, for the meantime, tatawag lang si OFW sa amin pag existing client na, ma-verify lang namin na inallow nila si family member na mag-avail ng loan sa amin. So, we provide that financial support to them. May mga pangarap din kasi sila na they will stay for good in the Philippines. So, kailangan nila ng may stable na source of income aside sa pag-abroad kasi for a certain contract lang yun, for a certain term lang yun. So, some of them magkakaroon ng negosyo sa Pilipinas or may mga pinapaaral because they hope na pag natapos tong kapamilya na mag-aral, makapagtrabaho, so the OFW can settle down in the Philippines and hindi na nila kailangan pa na magtrabaho abroad kasi hindi naman parating bata pa yung katawan nila para kayanin nilang magtrabaho. So we provide them backup source of funds, especially on their urgent or financial needs. Meron ding iba for medical expenses. Bukod sa mga dati nating OFW, maaari ring mag-apply ang mga first-time OFWs. Marami din ang workers natin na gusto pumunta abroad for greener pasture, but they cannot do that because they are financially incapacitated for the moment kasi marami namang pagagastusan talaga. So, honestly, may mga kailangan nilang ng panggastos para sa pag-process ng kanilang requirements, pag-a-apply nila sa mga trainings nila because they also have to be equipped in order to compete with the world's workforce or manpower para mas competitive yung Filipino na manpower. And aside from that, kailangan nilang maiwanan na pera sa pamilya. Kasi pag alis nila abroad, hindi naman pwedeng hindi kakain yung pamilya dito sa Pilipinas. Very risky ang ganitong klase ng hanap buhay. Kagaya ng ating mga OFWs, sumasabay ang PJH sa pakikipagsapalaran ng ating mga migranteng manggagawa. Future capacity to pay pa ang tinitingnan mo. So, parang kami, nagagamble talaga kami for the OFW. So, sa amin, we do extensive investigation or credit checking or identity checking doon sa mga nakakausap namin. Para sa mga interesado, narito ang mga kinakailangan. We provide a hassle-free process, so madali lang yung requirements. Primarily, or initially, we just ask from the OFW na magkaroon siya ng co-maker. The co-maker doesn't necessarily have to have a work or income requirement. Ang hinihingi lang namin sa OFWs, like 2x2 pictures or 1x1 pictures, then valid IDs, photocopy of their birth or marriage certificate, and a copy also of their passport sa OFWs, and latest 1 month na electric bill. Pag nasubmit na yung lahat ng requirements, we have within 24 hours for the credit checking or verification. So we have tools for that. We are, PJH is a member of the CMAP, Credit Management Association of the Philippines. And we also have our own tools para malalaman namin, ma-verify namin yung identity ng client, yung legality ng kanyang mga requirements and validity as well. Within 24 hours, mabigyan din kaagad ng feedback yung ating mga OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation,
Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Kung may pami-abe kamag-anak ding OFW Guagua, meron ding sariling samahan ang mga OFWs ng Santa Ana, Pampanga. OFEGSA, yung OFW Family Empowering Group of Santa Ana. Ito po ay nabuo nung mag-meeting po kami from different barangays, yung mga immediate family ng mga OFW. Si kapatid Marito Musni, ang sekretary ng OFEGSA. Isa sa mga suliranin ng Santa Ana, Pampanga ang pag-a-abroad ng kanilang mga kababayan sa maling pamamaraan. Ito ngayon ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng OFEGSA. Lalo na po sa amin, marami po yung mga mahilig na mag-abroad, although na maging gumamit lang sila ng tourist visa or visitor's visa, makapag-abroad man lang, papasok sa Dubai, tapos pupunta ng Afghan or Iraq or whatever. Nagkaroon po kami ng konti knowledge at naturuan po natin sila kung paano ma-avoid yung ganon. Ayon kay kapatid Marito, marami sa mga taga Santa Ana ang nagtitiis sa ibang bansa kahit na maliit lang ang sweldo sa kadahilan ng wala silang makuhang trabaho sa kanilang lugar. Kaya tinutulungan nila ang kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga benepisyong maaari nilang matanggap mula sa ating gobyerno. Kung i-ano na natin sa peso, nasa 12,000 lang sila monthly. So, kung tutusin, kulang na kulang po sa pang-araw-araw na gastos nila. Ngayon, para po makuha po nila yung mga benepisyo na inaano ng OWA na sa pamamagitan ng PACO, katulad po ng educational assistance ng mga anak nila, yung pwedeng makapag-loan sila pagka ikaw ay legitimate member. Naging aktibo sa OFEGSA si kapatid Marito dahil OFW ang kanyang asawa at anak. Nasa Dubai, UAE po. Mag-2 years na po siya, tapos yung anak ko, 18 months po. Nurse po siya sa Barjim Hospital. Ang wife ko po, actually, nakatira po sila sa isang bahay lang. Ang pinaka-employer niya, yung dalawang pamangkin ko naman, anak ng kapatid ko na mga CPA po doon. Ngayon sila, meron po silang bahay. Siya nang naiwan doon, tsaka sa anak nila. Pero sila nag-ano sa kanya, nagbigay ng kontrata, tapos yung OEC niya, sila yung mga employer niya. At the same time, yung sweldo na dapat ibigay sa ibang tao dahil siya na lang sa kanya lang ibinibigay. OFW din ang kanyang manugang na asawa nga ng kanyang panganay na anak. Nasa Dubai din po. Sa campus siya nagtatrabaho. Bodegero or warehouse man. Tinatayang nasa 25% ng populasyon ng Santa Ana, Pampanga ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Marami po kasi kung minsan sa isang bahay lang, 4 3. Lalo na po ngayong nauso po yung Korea, yung Korean language. Kung minsan, kahit hindi po sila nagka-Korean language o nag-aaral sa isang legitimate na Korean language school, meron lang po silang self-study. Katulad nga po yung mga kapitbahay ko doon, 3 sila magkakapatid. Puro high school graduate lang. Sila lang nag-self-study ng Korean language. Pakapasya ngayon, nasa Korea sila, 3 buwan na sila nandun. Nakakapagpadala sa magulang nila. Yung isa naman, ito, hindi po bola to, no? Yung Jason Navarro. Ang tatay niya, yung isa sa mga nagbabasura dito sa Santa Ana, yung Bong Navarro, yun. Yun po, hindi man lang gumraduate ng grade 6, ha? Dahil parang boy-boy lang siya doon sa kubo, nagsa-self-study, taga-tipla ng kape. Siguro nakikinig siya, sa mga... Nung nag-test sila, mas matas pa yung nakuha niyang grades sa mga nag-aaral. Ngayon, nakalis na. Nandun na rin sa Korea. Hinihikayat ni kapatid Marito ang kanyang mga kababayan sa Santa Ana na sumapi sa OFEGSA. Kung ano man po yung trabaho natin, mahalin po natin, maging professional tayo. At wag po tayong pasilaw sa kahit anong mga tukso, anong mga bagay na mga ikapapahamak natin doon. At higit sa lahat, yung pananalig po natin sa itaas, yung po ang ilagay natin. At kaya po nandyan tayo para po sa ating pamilya. Ang tiwala po sa sarili, tiwala sa naiwan nyo, at higit sa lahat, tiwala sa Diyos. At higit sa lahat po, mabuhay po tayong lahat, tayong mga OFW na nandiyan sa ibang lugar. Sa susunod na Buhay OFW. Bilang OFW, ano-ano ang ating magagawa para maipakita sa buong mundo ang ating pagmamahal sa ating bansa? Paano binago ng pagbabarko ang buhay ni Captain Gleserio Cunanan? Ano ang mga kamanghamahang karanasan ni kapatid Benjamin Adona
sa kanyang pakikipagsapalaran sa ibang bansa at bakit pinilit pa rin bumalik ng Pilipinas ni OFW Remio Tanglao matapos ang ilang taong pakikipagsapalaran sa Amerika. Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan.